Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, magtatagalog po tayo. Ito po ay tungkol sa e-travel registration. Alam nyo ba, may mga tricks ang e-travel registration na hindi nyo na kailangan gawin ang ilang steps. So parang shortcut na po ito kung kayo po ay magre-rehistro sa e-travel registration. Let me show you. Details coming right. If you are a foreign national watching this video, we actually have an English version of this. I am going to leave the link in the description box for your reference. Now, para sa mga Filipino citizen, dual citizen, or sa mga kabayan nating OFW na uuwi ng Pilipinas, required pa rin ang e-travel registration. So, kailangan nyo pong mag-register within 3 days. So, hindi kailangan na 3 days talaga. Pwede kayo magrehistro 3 araw bago kayo umalis or 2 araw bago kayo umalis or sa mismong araw ng inyong flight, pwede kayong magrehistro sa e-travel. Nais ko lang ipaalala sa lahat ng ating kabayan ng e-travel registration, libre po ito. Wala po itong bayad. So, dapat nasa tamang website po kayo magrehistro. Ito po ang etravel.gov.ph. Kasi may mga iilan-ilan tayong kabayan na na-charge ng $115, $69, $75. Ang mahal naman ng QR code na yan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga scam na website. Magrehistro lang po sa etravel.gov.ph. Tandaan, ang e-travel registration, yung QR code na nakukuha ninyo after nyo magrehistro, dapat libre po yun. Wala pa yung bayad. Ngayon, mas pinadali, may mga shortcut na pwede nyong gawin sa e-travel. Lalong-lalo na kung ikaw ay nakapagrehistro na noon. For example, kauwi mo lang ng Pilipinas last year, gusto mo namang umuwi ng Pilipinas this year, na itago mo pa yung screenshot ng iyong e-travel, pwede nyo po yung gamitin. So, may mga feature ang e-travel na pwede nyo gamitin para hindi na kayo mag-go through sa process ba. Yung hindi lahat ng proseso ng pagrehistro kailangan yung pagdaanan ulit. Yung pinakauna is update existing record. So, for example, nag-register kayo, na-delay yung flight nyo or na-cancel, napalitan ng ibang date, pwede nyo siyang i-update yung existing record niyo. Kahit pa nagamit nyo na, pwede nyo pa rin siyang i-update sa existing record. Paano mo gamitin ang update existing record? Simple lang. So, punta kayo sa etravel.gov.ph, i-click nyo po yung update existing record, dadalhin kayo sa search registration. Dito sa step na to, hihingin ang inyong reference number. Ito po yung numero na nasa QR code ninyo nung nag-generate kayo ng QR code sa e-travel nung umuwi kayo ng Pilipinas. Hihingin ang inyong reference number at ang inyong date of birth. Maaari lang ilagay ang tamang mga numero at maaari lang ilagay ang tamang birthday kasi kapag mali, magsasabi yan na record error at hindi kayo makakaproceed. So kapag nailagay na po ito, proceed kayo sa next step. So, ang next step na nito is yung step number 1, which is your personal profile. So, andyan, lahat nakalagay na kung makikita nyo sa monitor. Kung walang kailangang palitan, diretso. Step number 2, permanent country of residence. Kung wala namang kailangang palitan, diretso, proceed to next. Sa travel details, kung nagbago ang inyong arrival date, pwede nyo palitan yung date sa box na ito. The rest of the information, kung tama, proceed sa next. Yung destination upon arrival sa Philippines, kung same pa rin ang address ng bahay nyo, or same pa rin yung hotel na pagtutuluyan nyo, proceed sa next step. Yung next step ninyo is yung, yung health declaration. Etong health declaration, part ito ng COVID-19. So, wala na kayo dapat gawin dito kasi dito yung nag-upload dati ng vaccination, ganyan. Ngayon, wala na kayong gagawin pa dyan. So, proceed na kayo sa next, which is yung summary. Yung summary, tingnan nyo kung tama ang mga information na nakalagay at kung tama, hit submit at magge-generate yan ng QR code.
So, yun ang una nating shortcut sa e-travel registration. Yung pangalawang shortcut naman is applicable pa rin ito dun sa mga nakapagbiyahe na at nakapagrehistro na sa e-travel. Kasi tatanungin kayo nito sa pangalawa, tatanungin kung have a previous registration, are you traveling to the Philippines again? So, kung babiyahe kayo ulit sa Pilipinas, pwede kayo mag-register by reference number. So, gaya ng nakikita nyo sa monitor, i-fill up nyo lang ito kung andyan pa yung QR code na na-save ninyo, yung reference number, yung date of birth, yung arrival date, yung new arrival date nyo sa Pilipinas, yung travel type. So, i-fill up nyo lang itong parting ito para ma-generate yung information ninyo na nasa e-travel registration na. Kapag na-fill upan nyo na ito, hit continue at ayan na, personal profile, step number 1. Andyan lahat ng information. Kung walang babaguhin, proceed sa next. Step number 2, address information. Kung wala namang babaguhin, hindi kayo lumipat ng tirahan abroad, click next. Sa step number 3, dito medyo mag-fill up kayo kasi bagong travel date, bagong information, baka bagong airline, bagong flight number. So, i-fill up nyo lang yung mga kailangan na impormasyon dito sa travel details sa step number 3. Hindi naman siya mahirap kasi given naman kung malilito kayo saan nyo kukunin yung information, nasa itinerary nyo po yan. So, kapag natapos nyo ng fill upan ang travel details, pwede na kayong pumunta sa next step, which is ang step number 4, destination upon arrival. So, kung meron kayong bahay, meron kayong address dito, ilagay nyo, or kung magsistay kayo sa hotel, ilagay nyo yung information ng hotel. So, kapag nailagay nyo yung pangalan ng hotel, automatic, mag-generate yung information ng hotel sa step number 4. Kung tapos na, proceed sa next. Ito yung step number 5, health declaration. Wala na kayo dapat gawin dito kasi ito yung parte ng COVID-19 protocol na nilift na ni Pangulong Marcos. So, wala kayo dapat gawin sa step number 5, then proceed to step number 6. Ito yung summary. So, sa summary, i-check ninyo kung may mga dapat baguhin or kung sa tingin nyo tama na ang lahat. Click submit at mag-generate na yung new QR code nyo sa e-travel. Ito yung i-download nyo or ipiprint nyo para meron kayong kopya. So, ganun yung mga tricks sa e-travel, lalong-lalo na doon sa mga nakapagrehistro na noon. Tandaan lang po natin, yung una at pangalawang trick na pinakita ko sa inyo, dapat po meron yung QR code ninyo or meron yung reference number ninyo kasi hindi po yun siya mag-work kung wala po yun. Kung hindi pa kayo nakapag-register ng e-travel, ito po yung step number 3 natin. Yung number 3 na paraan ng pagrehistro sa e-travel. Ito talaga yung gagawin mo lahat from step number 1 to step number 5. Pipili ka lang kung Philippine passport holder ka or foreign passport holder, kung arrival ba or departure, yung date of birth, yung transportation type, at gagawin nyo po yung step number 1, personal profile, step number 2, yung country of residence, step number 3, yung travel details, step number 4, destination sa Pilipinas, step number 5, yung health declaration. Yung health declaration, wala na talaga kayong gagawin doon. Ewan ko nga kung ba't nilagay pa rin nila yung step number 5 doon na wala namang dapat gawin. Then proceed to step number 6, yung summary. I-check nyo lahat ng information kung tama at kung tama, i-hit nyo lang yung submit at mag-generate na po ng QR code para sa e-travel registration nyo sa pag-uwi ng Pilipinas. So, ganun lang mga kabayan. Yung tatlong paraan ng pagrehistro sa e-travel, gawin nyo po yun. Lalong-lalo na doon sa mga paulit-ulit ng umuwi ng Pilipinas para makasave kayo ng time sa pag-register. Hindi nyo kailangang gawin from the top. Kung meron namang shortcut, gawin nyo po yun. For as long as meron pa sa inyo yung QR code ninyo. Kasi importante po yung reference number. Ito po yung reference number na sinasabi ko na dapat mailagay doon sa search box na tinatanong ng e-travel. So sana po magamit nyo ang mga trick na ito, especially sa ating mga kabayan na uuwi na naman ng Pilipinas sa buwan ng Agosto
2023. So ito po ang ating latest travel updates to the Philippines. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, tiwala sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo po ay may mga katanungan, huwag po mag-atubiling mag-comment sa video ito, or pwede nyo po ako i-message sa aming Facebook page, same handle pa rin, The Eton Squad. And I will try my very best para ma-replyan ko po kayo isa-isa. At sana magkita-kita tayo sa ating susunod na travel update. Maraming salamat, mag-ingat po kayong lahat, at sana maging malumanay at hassle-free ang inyong biyahe patungong Pilipinas para sa buwan ng Agosto. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.